Ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto na. May mga umuugong kasi na balita kahapon pa na di umano mga kababayan dapat kanina ay magpapalit daw ng liderato eto daw pong Senado. So ngayon, eto, pakinggan po natin mga kababayan, eto nakita nating balita galing po sa News 5. Everywhere, ikinikredit po natin sa kanila yan. Muling umuugong ang posibilidad na magpalit na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senado nangunguna. Kaso ang problema dyan mga kababayan, matibay talaga si Tito Sen. Lagi ko naman sinasabi kapag magaling yung Senate President, malhabo po talagang mapatalsik yan. Lalo na kung wala naman talagang numero yung gustong magpatalsik at gustong maging Senate President. Ano po kasi meron dyan lumalabas na balita na di umano pinipilit daw itong si Senator Legarda ni Cayetano at ni Amy Marcos na i-take over yung Senate presidency mga kababayan or di kaya naman tumakbo sa pagka-Senate President. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, mukhang tinabla ata. Allegedly mukhang tinabla ata mga kababayan itong si Cayetano at itong si Amy Marcos. Kaya ang ending, nga sila kanina. Hindi sila nagtagumpay kasi kulang sa numero. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o papain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan? Siyempre, yung ilang mga senador na yan yung hindi makapurma. Unang-una na yung leader ng minority. Yan yung gustong-gusto mga kababayan at kating-kati na maging Senate President. Kaya nga ginagawa nila lahat para lang makakumpleto, makakuha ng numero para maging Senate President etong kating-kating ito na leader ng Senate minority mga kababayan. Ang problema, pagka magaling talaga yung Senate President, mahirap po talaga mapatalsik yan. Dyan, Jiki, posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiki, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi, ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc. At hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero at saka mga kababayan, ito take note, wala talagang bilang yung minority. Lalo na ngayon mga kababayan, ito nga basahin muna natin, ito nakita nating balita galing po sa Abante. Kasi sabi po dito, dahil wala raw si Bato, yung 13 na boto para patalsikin si SP Soto malabong mangyari. Kasi nga 'di ba nagtatago si Bato de la Rosa. So sabi po dito, ito daw. Mahihirapang palitan si Senate President Tito Soto dahil kukulangin sa boto at ayaw rin umanong makialam ng ilang senador. Ayon sa source ng politiko, anang source, ang patuloy na pagliba ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay naging dahilan para hindi daw po maisakatuparan ng anumang seryosong pagtatangka na palitan daw po etong si Tito Sen. Sabi pa dito, kinakailangan umano ng 13 o 13 na boto para mapatalsik si Soto pero malabong makamtan dahil wala daw etong si De La Rosa at ayaw nga ding makialam nung ibang mga senador patungkol po dito sa pagtatago ni Bato de la Rosa. So sabi pa dito, dagdag niya, sina Senator Bongo at Robin Padilla na parehong kabilang sa minority bloc ay walang gana na palitan si Soto. Kaya mas mahihirapan pa ang anumang planong pagbabago sa Senate leadership. Bato is absent while Bongo and Robin Padilla are cool to electing a new Senate President. That means getting 13 votes, it's at all order mga kababayan. O ibig sabihin mahirap.
mahihirapan sila na makumpleto yung 13 boto na yon. Kaya nga meron dyan mga lumalabas na balita na di umano, nililigawan. Etong si, allegedly nililigawan ni Alan Peter Cayetano at ni Amy Marcos, eto pong si Loren Legarda. Na tumakbo sa pagka-Senate President. Dahil nga daw inaapi ng admin, eto daw pong si Congressman Leandro Libiste. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, mukha po atang tinabla. So sabi pa dito, basahin pa natin. Si De La Rosa, dating PNP chief, ay hindi na nagpapakita sa publiko mula noong Nobyembre 2025. Matapos daw mga kababayan sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest na ang International Criminal Court laban daw po sa kanya. So yan yung dahilan mga kababayan kung bakit malabo. Ito pong si Tito Sen na mapalitan bilang Senate President. Dahil nga, bukod sa wala na pong bilang, ay maliwanag mga kababayan na si Robin Padilla at ito pong si Bongo ay ayaw ng palitan. Etong si Tito Sen bilang Senate President. Dahil siguro nakikita nila yung pamumuno ni Tito Sen na talagang okay naman. At talagang masasabi po natin mga kababayan na wala pong kinakampihan at wala pong pinapanigan. Maliwanag na ang sinusunod ni Tito Sen ay yung sinasabi ng konstitusyon. So ngayon, pakinggan din muna natin itong interview ni Alan Peter Cayetano bago po tayo pumunta ulit dito mga kababayan. I-play po natin. It's rumors until it's there, di ba? There are always... Kasi sabi dito, kudita sa Senado, wala daw pong numero. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wala pang sapat na boto para patalsikin si Senate President Vicente Tito Soto III sa pwesto. Ito ay sa kabila ng usap-usapang muling magpapalit ng liderato ang Senado mga kababayan. So i-play po natin. There's always discussions. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with Mr. Soto as the leader, sir? No, we're in the minority. Uh-huh. So of course, we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a diba? secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important to us sa minority. Ongoing ang pag-uusap Maraming para discussions. para mapalitan yung leadership, sir? All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Wala na. Makakatrese ba? That's never been a secret. But no 13 yet. No 13 yet. Physically, wala. Ayan di ba nga kayo? Hindi nyo talaga mapapatalsik si Tito Sen. Talagang nga kayo ngayon. Kasi unang-una, yung iba mga kasama nyo na sumama sa inyo noon, ayaw nang makisama sa inyo. Kasi ganun lang, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang wala naman din mababago. Lulubog lang sa lusak ulit ang Senado once napalitan nila etong si Tito Sen. Kasi ngayon maganda ang tinatakbo ng direksyon ng Senado Talagang ang sinusunod ni Tito Sen mga kababayan, yung sinasabi po ng konstitusyon ng saligang batas. Sino ipapalit nyo dyan? Si Cayetano. Sino ipapalit nyo dyan? Si Amy Marcos. Ano mangyayari sa Senado kapag kayang mga yan ang naging Senate President? O di may hinto na naman yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control pag nagpalit na naman kayo ng liderato ng Senado. Diba? Sino ilalagay nyo dyan? Si Marcoleta na naman. Di pagtatanggol niya lang ang mga diskaya. Diba mga kababayan? Pagpatuloy na lang sana ni Tito Sen yung pamumuno niya bilang Senate President at ipagpatuloy ang investigasyon sa maanumalyang flood control diyan po mga kababayan sa Senado para nang sa ganun malaman ulit ng taong bayan kung sino ba yung mga sangkot na yan na dapat managot sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin ito. Sige, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako Tama. sa insertion sa budget. Pero may Siguro hindi makapurma yung iba. Siyempre, kating-kating mangurap,
O de, hindi makaporma kay Tito Sen, baka kaya gustong patalsikin etong si Tito Sen. Alam nyo ba mga kababayan na ito, makakwento ko lang ulit lagi ko to sinasabi, matatagal dito, alam nyo yan. Nung si Tito Sen mga kababayan ay tumakbo sa pagiging Vice President, bago niya nilisan yung Senado, bago niya nilisan yung Senado bilang Senate President ng mga panahon na yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ibinalik niya ng buong buo sa kaban ng bayan yung budget mga kababayan ng Senado. Diba? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ibinalik niya ng buong buo yon. I think 150 million ata yon. O 100 million, wala siyang binawas kahit piso. Ibinalik niya sa taong bayan. At saka ito yung nag-iisa mga kababayan na senador na hindi po kumuha ng driver. Siya yung nagmamaneho ng sarili po niyang sasakyan. Yun lamang po, mga kababayan, talaga yung isa sa talagang masasabi natin na ito pong si Tito Sen, talagang pagdating po sa pagiging public servant, hindi talaga matatawaran. Dahil unang-una, first time nyo lang makakakita ng senador na hindi pinagmamaneho ng iba. Siya nagmamaneho ng sasakyan po niya, at the same time, ibinabalik niya ng buo yung pera sa kaban ng bayan. Hindi siya nangurakot mga kababayan at wala po siyang issue ng ganyan. Anyway, tuloy pa natin. Paramdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. Diba? So, na nagsasabing gusto siyang patalsikin. Nasaan yun? Amy kasi, ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Sen sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan. Sabi niya marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At Mayan, ikaw dyan. Wait lang. Bakit ba nabanggit yon mga kababayan? Kasi nga, basahin natin itong post mga kababayan ni Atty. Jesus Palsis. Sabi po dito, Senator Alan Peter Cayetano on Senate top by the DDS block, not happening today. Angels in heaven protecting the Senate. Not today, Satan. Yun yung sabi dyan. Sabi pa dito, bago tayo maging busy sa impeachment ni PBBM at Sara Inday Lustay, huwag kalimutan na hindi pa din nakukulong si Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jinggoy Estrada over the flood control scam based on Yusek Bernardo testimony. Sabi pa dito, wait lang, nasan ba yun? Hindi ko pala na-send. Wait lang paano ko ba isi-send? Ito nga mga kababayan, Ito, basahin ko sa inyo. Sabi dito, yan. Tweety Bird say that Alan Peter Cayetano and Amy Marcos tried to convince Senator Loren Legarda to run for Senate President because of what the admin is doing to her son, Kong Leandro Libiste. But they failed. Ayaw ni Loren sa DDS minority block. Ayan Di ba mga kababayan? Sinusubukan ni Amy at saka ni Alan Peter Cayetano na kumbinsihin itong si Senator Loren Legarda na tumakbo daw mga kababayan bilang Senate President. Dahil nga daw sa ginagawa ng administrasyon sa kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste. Kaso ang problema, ayaw daw ni Senator Loren Legarda sa grupo ng mga DD-shit. Sa madalit salita mga kababayan, bigo yung mga DD-shit na kumbinsihin si Loren Legarda para labanan si Tito Sen sa pagka-Senate President. Yan yung katotohanan dyan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kaya nabanggit dyan kasi pumutok nga yung balita na yon. Anyway, tuloy pa natin to. Insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. Sabi dito, buti pa si Jake may driver kaysa kay Tito Sen. Hindi kasi ako marunong mag-drive sa Manila. Baka makasabit na naman ako. 13 Mahal magbayad. at pataas. O mas marami sa 13
ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction. Ito yung kanina yung pinakita ko sa inyo. Anyway, tuloy pa natin dito. Nauumay na kasi ako sa mukha ni Cayetano. Mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jive Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit ni Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap palitan si Tito Sen. Lalo na at alam naman natin ang ginagawa ni Tito Sen talaga, para po sa bayan at ang kanyang sinusuportahan hindi politiko. Kung hindi yung sinasabi ng saligang batas. So paano nyo papalitan yung ganong klase ng tao mga kababayan na walang ibang inisip kung hindi magtrabaho para sa mga kababayan Pilipino po natin? Walang ibang ginawa kung hindi sundin ang sinasabi ng saligang batas at may boses para kundinahin ang mga maling desisyon mga kababayan lalo na ng Korte Suprema. 'Di ba? Lalo na sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya sa akin mga kababayan ako sa totoo lang, dito po sa issue ng kudita na ito, sa Senado, mukhang malabo po mangyari yan, lalo na at walang boto, walang bilang, ito pong minority ngayon. Lalo na at ayaw ng bumoto ni Bongo at saka po ni Robin Padilla na sa pagpapalit ng liderato ng Senado. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa sa mga issue po na tinalakay po natin. Oy, Tol Crisulo, mega love shoutout sa iyo Kaya shoutout sa iyo, thank you sa panonood Ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga balitang ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.